Ang OFW ay hindi madali, mahirap na masarap. At ang OFW para sa akin ay sabi nila isang bayani. Hindi lang isang bayani. Ang OFW para sa akin ay isang sakripisyo. Kasi lahat sa sakripisyo mo eh. Nakakalahati na natin yung nilalakad natin. Galing tayo Bandaron. Tapos andito tayo, dito yung Quiet Tower. Kalahati na yan. Ang pupuntahan natin ay malapit na, Bandaron na lang. So let's go, tuloy ang lakad natin para exercise na rin. Mga ka-OFW sa mang sulok ng mundo at mga kababayan ko sa Pilipinas, kumusta naman ang buhay-buhay nyo dyan? Ako pala ulit si Ronnie, isang OFW dito sa bansang Kuwait. Please support my channel, like, share, and subscribe. Isang maganda pagpaalang araw sa inyong lahat. Good morning, good morning. Ngayon ay September 15, 2024. Kagabi ay closing tayo, pero kailangan natin bumangon ng maaga. 4:30 na in the morning. So samahan nyo ako kung anong magiging routine natin itong araw na to. Kainit muna tayo tubig saglit para mainit tayo natin. Okay na, mainit na. Makalakad na tayo kasi maya medyo mainit na, kaya mas maganda kung maaga tayo. Kailan tayo kape muna tayo bago tayo lakad kasi na 4:45 para 5 kapag alas 6 ay balik na tayo. Kailangan natin kasi pag likad muna maya ang tawag doon, mainit na. So kailangan na rin exercise, lakad tayo sa inside. Talagang ang buhay, mahirap maging isang OFW, kaya at least na. So kung nasabi ko kayo na kagabi kahapon pala is closing ako, umuwi ako ng 12 midnight. Natulog ako mga 1:30 kasi kumain pa ako kasi kailangan natin. Kasi kung maya tayo kami, mainit ko sa hapon. Mas maigit ng maaga punta. So ito ang buhay abroad. Mahirap na masarap. Nasabi ng inisip ng iba is madali. Pero sa totoo lang, ang abroad para sa akin ay isang sakripisyo. So let's go, magbigis tayo. Ito, ready na tayo. Kailangan na natin lumakad kasi 5:10 na in the morning para maaga rin tayo makauwi. Orasan natin kung ilang oras tayo maglalakad. So let's go. Ito pala yung kwarto namin. Para maaga rin tayo makauwi. Kailangan kasi para sa trabaho kung trabaho pag-uusapan, kailangan prioritize natin kasi talagang ganyang buhay. So ito na, lakatan tayo na dito sa third floor. Medyo na maliwanag na sa baba. Oh, lalakad tayo. Ay buhay, gusto naman talagang ganyang buhay. Documented ko lang to para someday may alaala. Ito na, medyo maliwanag na. Dati ganitong oras pag tag-init ay ang liwanag na. Dahil medyo malapit na ang winter, yan. Medyo humahaba na rin yung gabi. So talagang ganyan ang buhay, mga ka-OFW, mga kababayan ko sa Pilipinas. Kumusta naman kayo? Maya ipakita natin yung lalakarin natin. Palabas lang pa lang tayo sa ating accommodation. Saka exercise na rin. Maganda sa umaga kasi hindi medyo malamig na. Maglakad-lakad. So
Maya maya ipakita ko sa inyo pag nandun tayo sa seaside yung lalakarin natin. Medyo malayo-layo rin kasi. Tawag nito, maganda yung klima na, medyo paglamig, winter na, pa-winter na. So maya maya samahan nyo ako pag nandun na tayo. Close muna natin to. So andito na tayo. Ang ganda ng ano, ng weather. Tama lang, pagkala mo pa nasa Pilipinas ka, pero maya maya sigurado yan tawid tayo, medyo mainit na. Yun yung lalakarin natin. Medyo malayo-layo turo ko, kaya yata makita eh. Oops, hanggang doon pa yan nilalakarin natin. So Hindi ko makita kung saan ko ituturo eh. Medyo malayo-layo pa. So habang naglalakad ako, kwentahan tayo talaga kanyang buhay do OFW. Ang isang OFW ay hindi madali. Mahirap na masarap. Ang hirap pag malayo ka sa pamilya. At ang OFW para sa akin ay, kaya sabi nila, isang bayani. Hindi lang isang bayani. Ang OFW para sa akin ay isang sakripisyo. Kasi lahat sa sakripisyo mo eh. Ang hirap mapalayo sa pamilya. So katulad ngayon, holiday, dapat wala akong pasok, closing ako kagabi. Kaso nga lang, kailangan ng stock, kailangan kung kumuha sa ibang store dahil wala pa yung ano, delivery. So kailangan talaga. Ayun oh, yun yung White Tower, banda yun pa yung lalakarin natin. Medyo malalayo pa pero okay lang. At saka ano na rin natin, exercise. Dito tayo dadaan sa seaside, papakita ko sa inyo. Talagang dyan buhay. Dito ako ano, kada day off ko, dahil nung hindi pa ako nag ano ng YouTube, pag day off ko o kaya may free time ako dito sa golf road na to, seaside, party na ng buhay ko to. Doon sa kabila, doon ako tumatambay, umuupo. Yan o, dito tayo nga sa seaside, ganyan, ganda o. So titignan natin yung ano, pagsikat ng araw pag pag sumikat na. So tulad ng sabi ko, pa-comment naman yan mga kapwa ko OFW, saan mga sulok ng mundo, kumusta ko naman ang buhay-buhay nyo dyan. At payag ba kayo sa sinabi ko na ang OFW ay sinasabi nila isang bayani? Para sa akin, ang OFW ay isang sakripisyo. Kung kasama, tulad ng sabi kong laging sinasabi, kung kasama pamilya mo, maswerte ka. Pero pag hindi, yan ay sakripisyo. So seaside, Sukshark. Yan, marami na rin nag-ano, tatampisaw dyan sa kabila. So talagang ganyan dito, marami yan naglakad-lakad, nag-i-exercise. Meron ding nagpi-fishing oh. Tingnan niya, ayun, pipishing yun. Let's go. Pag andun tayo sa may White Tower, papakita ko sa iyo. Akit tayo at iikotin natin. At dito pala yung mga ano,
yung mga nabidyohan ko dati na dates. Yan o, yung mga yan. Yan yung nabidyohan kong dates dati. Sayang yung mga bunga at lapitan at daanan natin. Yung mga bunga ano, sira na. Yan o, tuyo na, sayang. Balik rin natin yung camera. Tingnan natin. Ito yung mga pinawanan ko ng videos dati, yung mga dates na bunga, pero yung bunga nila is ano na, tuyo. Yan o, yan o, sayang na ano na, na tuyo na yung iba, dry. Sira lang, dami yan, hindi lang yan. Yan, dami oh, sayang no. Yung pa, tingnan natin. Yan, natuyo na rin yan. Kaso nga marami dito kasi lahat ng daanan meron yan mga dates oh. Tulad yan, sayang oh, nasira na lang. Nakalahati na natin yung ano, nilalakad natin. Galing tayo Bandaron. Tapos andito tayo, dito yung Quiet Tower. Kalahati na yan. Ang pupuntahan natin ay malapit na. Bandaron na lang. So let's go. Tuloy ang lakad natin para exercise na rin. Maganda. Ang dami rin ano dito. Yung mga nandyan, oh, mga kasi maganda yung weather. Uupo, naglulupisak. Nada. Sa Ilocano, naglulupisak. Umuupo diyan sa dagat, nagkikwentuhan. Ito yung naman yung Quiet Tower. The landmark of Quiet. So, picture na tayo. Ayun. So malapit na. Talagang ganyang buhay, kailangan sakripisyo talaga. Tawag kasi ng trabaho. Tayo sa kabila. So malapit na tayo at ang dami rin ano dito. Tao sa mga beach. Dito sila oh. Pati dito iikot natin. Nakikita nyo yan, mga yan oh, ang dami. Nagano kasi maganda yung weather eh. Tsaka yung yan yung dagat tabi. So malapit na tayo. So malapit na yung pupuntahan natin para tama lang exercise. Nagpapawis ng konti. Ang ganda ng ano. So yung pupuntahan natin ayun, malapit na. Yan yung mga nagtatampisaw sa Salapakpak. Ayun na, malapit na yung puntahan natin doon lang. Samahan nyo ako. Mga ano, kapwa ko OFW, yung mga gustong magpapawis dyan, maganda rito. May ano rin dito, kapag may bisikleta kayo, may bike lane din dito. Yan, bike lane yan. Punta yan, diretso. Yan yung kulay niyan, bike lane yan. Hanggang doon yan, diretso yan. Talagang dinisign nila para sa mga nagbebisikleta. So medyo pinawisan din. Lakad tayo halos ano eh. Anong oras ba tayo umalis yung kanina? 5:10? 5 mga pasado alas 5. Ngayon ay 5:45 na. Tapos balik tayo. Siguro makaring tayo doon ay mga 30 minutes ulit to 40. Pero okay lang. Papawis din.
Yan talaga ang buhay. Pampatanggal homesick na rin. Lakad-lakad dito sa seaside. So maya-maya ulit. So dahil nakuha na natin yung pakay natin, lakad tayo ulit pabalik. Hanggang doon ikot natin. Yan. Hanggang doon sa may lagpas ng White Tower. Diretso yan. So let's go. Lakad tayo ulit. Talagang yung buhay. Pero maganda rin kasi hindi naman gasinong mainit pa umaga. Ano na, 5:55 in the morning. So okay lang. Tama lang. Buti maaga talaga kasi pag medyo mainit pa rin. Pag tumataas na yung init, haring araw. So lakad ulit siguro mga 45 minutes, 40 to 45 is a good as a exercise na rin talaga. So binidyo ko lang to para wala akong magawa eh. Then i-upload sa aking YouTube as my remembrance in the future. May ala-ala ako dito sa bansang Kuwait. Kasi marami na akong mga videos pag lumalabas ako, kaso nga lang pagpuno yung memory ng aking cellphone, kasi cellphone lang yung ko, gamit ko, dinidelete ko na. So yun na, nanginayang ako. So sana simula noon pa nakip ko yung mga videos ko nun. Bata-bata pa tayo. So talagang niyang buhay. Ikot tayo. Yan yung Alhambra Mall, the tallest building in the Kuwait. So samahan nyo ako mamaya ulit at titignan natin kung ilang minuto natin lalakarin. Mga ka-OFW sa mang sulok ng mundo at mga kababayan ko sa Pilipinas, kumusta naman ang buhay-buhay nyo dyan? Ito ko naman tatapusin ang aking September 15, 2014 My Life Journey here in Kuwait Part 1. Kasi mamaya maglalaba ako siguro, papagupit kung may time, at saka bibili ng ulam din kasi di pa ako nakabili ng aking ulam. So dito ko natapusin ang aking vlog na to. At dahil nakuha ko naman yung aking pakay, dadaling ko na sa aming store. At maraming salamat sa iyong pagsama. Ako pala ulit si Ronnie, isang OFW dito sa bansang Kuwait. Please support my channel, like, share, and subscribe. Have a nice and great day to all of you. Kita-kits sa mga susunod kong videos. Have a safe day to all of you.